So, try natin press. Ganun siya ka-high-tech. Ang vibration, suspension niya maganda, parang kotse. Yung init ng ulo natin, yung galit natin, lilipas din yan. Importante, makauwi tayo ng buo sa pamilya. Pero ngayon, subukan muna natin yung cruise control. Ayun. Ito ang Big Daddy and the flagship scooter of Kymco. The 2024 Kymco AK550 Premium 550cc parallel twin with 53 horsepower and 52 Nm of torque. So makikita natin yung configuration ng engine niya. Similar din sa T-Max, no? Yung engine niya nasa gitna. And then meron siyang aluminum swing arm na comparable sa mga sport bikes or sa mga big bikes na di kadena. Any CVT. Belt-driven and CVT niya nandito sa gitna. So ginawa nila ito para ma-achieve nila ang 50-50 weight distribution. So dahil doon na-improve nila ang handling and the lower center of gravity. Stock braking system ni AK is already Brembo. Dual 4-piston calipers and dual floating discs. Naka-ABS na siya, front and rear. Sa rear naman, naka-2-pot caliper. And yung parking brake connected siya sa caliper. So yung pinaka brake caliper, siya na rin yung kakagat para sa parking brake. And makikita natin kung gaano kalaki yung disc brake niya sa likod. So halos malapit siya sa disc brake ng harap. So mga ganito kasi automatic, wala silang downshift. So mahalagang mahalaga ang malakas yung preno mo sa likod. Kung mapapansin natin dito, matigas yung brake hose niya dahil ang gamit niya ay steel braided brake hose. So maganda niyan para sa brake feel. Mas ramdam mo yung brake feel niya, hindi siya basta nag-fade during high-speed braking. Tapos kita nyo naman, naka-inverted front fork siya. And sa rear suspension naman, naka-monoshock siya na nasa left side, na pa horizontal yung forma niya. Ito naman, nilagyan ito ng mga CNC and titanium bolts. Pero accessories lang itong mga gold na to. Yung front tire niya is 120 by 70 by 15 inch. At sa rear naman ay 160 by 60 by 15 inch, which is similar din dun sa kanyang counterpart. Liquid cooled siya. Ang maganda dito sa mga Maxi Scoot is parang mga dekadena na big bike yung placement ng radiator nila. Nasa harap. So mas maganda yung cooling system compared dun sa mga, di ba alam natin yung mga scooters na liquid cooled na mas malilitang engine is nasa gilid yung radiator. When it comes to the lighting, naka-LED na siya. Ay makikita natin, napakalakas ng kanyang daytime running light. Ito pa lang, talagang kitang-kita ka na kapag nasa malayo. Pero yung mga headlight niya is reflector type pa siya. Sa taillight naman, parang Euro type na parang sa sports car. Ito naman yung brake light niya. Napaka-futuristic. Pagdating naman sa panel niya, nakikita natin na nakaka-intimidate on first glance dahil kita mo naman. Dito pa lang starting dito sa right handlebar, sobrang daming buttons hanggang dito sa harapan. Ngayon lang ako nakakita ng scooter na may ganito karaming pindutan, no? And then, di sa gitna, parang piano. Ayun, no? Tapos nilagyan pa siya ng aux light na mayroon din maraming pindutan. So para ma-turn on mo siya, start button niya napakalaki. Pagka-press natin, automatic makikita na natin dyan yung panel niya. So yung panel niya similar para naman sa dating AK. So sa gitna pa rin yung nudo. So sa nudo, para siyang semi-TFT. Pwede mong i-modify, pwede mong ilagay dyan yung picture mo. Kahit anong picture gusto mo ilagay, pwede mo siyang baguhin. So ganyan siya ka-high-tech, kukunik ka lang sa phone mo. So dito makikita natin lahat ng mga information, temperature, fuel. Dito naman meron tayong check engine, low oil, warning, traction control system. Dito yung RPM natin and odometer. So pag ito naman nilagay mo sa panel mode, pwede mo na ngayong baguhin. Makikita mo meron din siyang tire pressure monitor system, front and rear, na nalalaman natin kung ilang PSI siya. Sobrang dami. Tapos pag down naman, may trip meter, AB, oil and belt na life na meron din siya. So maganda rito, meron siyang cruise control na similar syempre sa counterpart niya, the T-Max, Tech-Max. So pag pinress natin to, lalabas dito yung cruise control. Dito naman yung kanyang riding mode. So makikita nyo rito, naka-orange tayo. Yan ang sport mode. Pag pinress natin yung riding mode, with one press, magiging kulay blue. So meaning nun, naka-rain mode siya. Dito naman, ito na yung kanyang electronically adjustable windscreen. So ito yung up, ito yung down. So try natin press. Diba? Tapos press down. Ganun siya ka-high-tech. So lahat naka-layout na. Hindi mo na kailangan pumunta sa menu. Siyempre ito yung signal, ito yung busina. Signal light niya, kala mo yung mga sinaunang kotse or truck. Ayan, may tunog. Pa-activate the heated grips, kailangan natin i-hold yung button dito sa ilalim. And then pag umilaw na siya, merong icon dito. Makita natin na icon na throttle na may parang usok. So pinipress natin ngayon yung heated grips.
Meron siyang 3 levels yan. 3 yung pinakamainit. So right away, ramdaman ko na rito. Both left and right na grips. Ayan. Ramdam ko na umiinit na siya. So very helpful to sa mga malalamig na lugar. Gaya ng mga sagada, ganyan. So press mo lang ulit, babalik siya sa level 1. So kung gusto mo siyang i-turn off, hold mo lang ulit yung button niya. Dito naman yung kanyang hazard switch. Ang gagawin natin, pull mo lang yung start switch niya to activate the hazard. So kahit naka-off, pwede mo siyang i-hazard para kung may emergency. Yan yung kanyang kill switch. Usually nandito, pero sa kanya unique. Kasi sa dami ng buttons niya, napunta na rito yung kill switch. So pag kill switch, ito yung gagamitin mo sa kanya, index finger mo. Ganyan. So medyo komplikado at first. And then yung size stand niya naman, maganda yung nilagay nila. Made of alloy siya, tapos ang haba nung sipaan niya. So dito naman tayo sa mga buttons sa gitna na parang piano. Dito yung fuel, dito yung seat, dito yung trip, tapos dito naman yung lock. Subukan natin yung fuel. So kahit nakapatay siya, basta malapit yung remote mo, meron na siyang proximity sensor. Press mo lang yan, automatic na, umangat na siya. Yun ang itsura ng fuel cap niya, napaka-premium. Kita naman natin, di ba? Tapos mo siyang ganyan, open mo ganyan, tapos yun na, hihilahin mo na lang siya. So, meron siyang parang pressure. Pag off natin, ganun pa rin. Switch natin, then dito naman sa seat, kahit naka-off, pwede mo siyang i-open. And then yung pag-open niya, pareha sa T-Max, from the front, angat shots, meron siyang dalawang hydraulic dito sa likod, hydraulic dampener, and meron siyang courtesy light. And then yung compartment niya malaki, kasya isang full face helmet. Kuha tayo helmet. Ito, gamit tayo ng malaki-laking helmet. Meron tayo ditong Coburg Drift version 2. Isa sa pinakamalaking helmet natin. So, try natin So, makita natin yung shape ng compartment niya, pakurba. Kaya dapat, syempre, ang paglalagay ng helmet is paganyan. So kahit may spoiler pa na malaki helmet mo, mukhang kakasya naman siya. So try natin kung kasya nga ba talaga. Hindi kasya. So try natin pag ganito. Pag ganyan. Hindi kasya. Okay, hindi po kasya kasi may spoiler siya. So spoiler alert, hindi kasya. So, masyado malaki yung spoiler ng isa na yun. So meron tayo ngayong Drift version 1 na Coburg. Subukan natin. Ito, subukan natin ng pag ganyan. Ayan. Tingin ko, hindi rin kakasya pa ganyan. Tingin ko, hindi. Hindi siya kakasya. Talagang kailangan pahiga. So, try natin ulit pahiga. But this time, hindi naman sobrang laki ng helmet na to. Pero full face to Ayan. Pag nakaganyan na siya, so, kasya na siya. Okay. So, meaning hindi lahat magkakasya. Pero mostly, sa mga full face helmet, kakasya naman. So, depende sa laki ng spoiler sa likod. So, dito, di ba? Hindi ko alam kung anong trip nila, ba't nilagyan ng trip dito. So makikita nila, pag pinress natin yan, yung odo, magiging trip A, trip B, oil, and belt. So, yun, hindi ko alam kung maglagay pa sila ng shortcut dito, pero pwede naman natin din gawin dito. Ayan, so pwede rin natin siya baguhin. So hindi ko alam bakit ganyan. So sana ginawa lang to customizable na lang sana. Pwede mo mag-assign ng kung ano gusto mong gawin, di ba? Bawa, eject, backride, gano'n. When it comes to compartments naman, dito, nakasarado yan. So palagay ko nandito yung battery niya sa left side. So, sa right side, may button dito. Pag pinress natin, mo-open siya. So, kahit walang susi, ma-open mo siya by pressing this button. And, dito yung kanyang USB charger. So, yung USB charger niya is, Type A pa. Or yung malaking USB. And then, dito, pinalagay yung remote niya. So, nakita natin yung remote niya. Sobrang cute. Kaso, yung remote niya, maliit at magaan. Sobrang gaan. So, parang plastic na plastic lang talaga siya. Pero maganda naman, meron siyang chrome na Kimco logo. Kaso, wala siyang button. So, sana nilagyan ng button, di ba? Para pwede mo siyang i-lock parang sa mga NMAX. Ganun. So, kailangan huwag mong kakalimutan yung mga gamit mo rito. Kasi sa ibang mga maxi scoot, pag nilock mo yung motor or pinatay mo siya, hindi mo na ma-open. Ito, ma-open mo siya lagi. So, yung total na weight niya is 238 kilos. So, medyo dikit siya sa weight ng XADV 750. So, try natin siyang itulak. So, yun, right away, kapag tinutulak siya, ramdam natin ang kanyang bigat. So, try na rin natin siyang i-center stand. So, try natin. Gado ba siya kabigat? Or magaan ba? No, walang ka-effort. So, isa pa, baka sabihin nyo, tsamba. Baba natin ulit kung gano'n siya. Kadali naman ibaba. Yun. Pagbaba medyo. Ramdam mo siya. Sa isa pa, from another angle. Yun. Napakadali niya lang i-center stand. Walang ka-effort. Pero yung pagbaba sa kanya, yun yung medyo challenging. So, feeling ko dapat kasi hawakan mo siya dito sa likod. Takan mo siyang ganyan. So, yun medyo mabigat. Kailangan malakas kang tao. So, try natin. Kailangan papuwersay mo siyang todo. Try naman natin yung seat height niya. Meron siyang 30.9 inch seat height. So, on paper, mababa lang yung seat height niya, pero napakalapad ng body.
at ng upuan. Kaya yan, ramdam na ramdam ko yung lapad sa hita ko. So nangyari, tip nail na naman tayo dahil sa lapad niya. So try ko umupo sa harapan. Kaya pag nasa harapan ako nakaupo, ganun pa rin. So kahit pumunta ka sa harap, sa may gas cup na ako nakaupo, ganun pa rin. Hindi nagbago. Punta tayo sa gitna. So parehas lang. Ayan. Medyo mas bumaba ng konti pag nasa harapan ka. Pero magaan lang naman. Hindi naman siya mabigat pag nakasakay ka na. Try naman natin yung kanyang passenger seat. Kung kamusta. Ayan. Ayun. So yung passenger seat niya, napakalaki. Komportable. Siyempre may hawakan dito. And then, sobrang laki niya. Ang layo. Kitang-kita mo yung kalsada. Sobrang elevated mo. Kaya kita mo yung view. So usually yung rider dito lang yung helmet niya. So makikita mo yung buong view pag nasa ride kayo. And then yung apakan niya maganda, parang apakan ng sport bike yan. Payat siya pero mahaba. So kapit na kapit naman yung paa mo. Pero ramdam mo dito yung body niya. Medyo malapad talaga siya. Pero hindi siya kasing lapad ng ibang Maxi Scoot. So okay pa naman, manageable pa naman siya. The seat quality naman, meron siyang red stitches. And then nilagyan na ng parang carbon design sa gilid. Dito sa pinaka parang backrest niya. So attention to detail, talagang pinaganda nila. Kita mo naman sa likod, nilagyan pa nila ng Kymco embroidery. Kymco logo na kulay red. So right away, very premium yung pakiramdam. Siyempre, hindi mawala ang sound check using stock pipe ng Kymco AK550. Ayan, so kita natin, napakalaki ng muffler para maiwasan yung sobrang ingay. Pero maganda yung tip niya, naka-dual tip siya. Tapos nilagyan siya ng CNC tip. Kaya napaka-forma ng itsura. So, sound check natin. So, meron siyang tunog kahit paano. Yun. Hi mga katingin, ito na yung first ride natin sa pinaka-latest, the 2024 Kymco AK550 Premium. Ito yung top of the line. Let's go, kasama natin si Mrs. Katingin. Let's go. At nagagalit kasi binenta ko yung cardo. Magpapalit kasi tayo ng helmet tsaka bagong intercom, abangan nyo. Mamaya interview natin siya, ano masasabi niya ulit as usual sa pagiging back ride. Napaka-exciting lagi ng first ride. Siyempre gamit natin Osmo Action 5 connected to our DJI Mic Mini. Lagay ng expressway ngayon. Si Mrs. Katingin natakot na naman, kinakabahan na naman siya kasi matagal-tagal na namang hindi nakapag-ride. Sa huling ride namin, I think more than 2 weeks na yun mga 3 weeks na yata nakalipas yun. Yung sa tama, AK550 pa yun. First gen, AK550. Kaya ito naman, nang last time naman, nag-ride kami, Giorno tsaka NMAX lang. Malapit lang. Ito yung medyo malayo-layo konti, medyo. Siyempre, yung ganitong scooter, ginawa to para sa comfort din ng back ride. So, great consideration sa mga ganitong scooter is your OBR para comfort din yung OBR mo. And usually, nag-ride kami kasamang pillion. Diba kasi sobrang ganda ng CVT, hindi siya nag-engine brake. Hindi siya agad-agad na sumisibat. So very smooth, para kang nakasakay sa automatic na kotse. Yun yung kasarapan sa CVT na expressway legal. Powerful siya pero at the same time super smooth. Tapos yung upuan ng pasahero sobrang lapad. So problema kay Kymco AK550 sa previous, nagfi-flicker yung panel kapag naka 60 frames per second. And right now naka 60 frames tayo. So delikado, mukhang may flicker na naman, no? Pero pag lalagay mo sa 30 frames yung camera, walang flicker. Pero ngayon subukan muna natin yung cruise control. Ito pwede na tayo mag cruise control dito. Set na natin. Ayun, cruise control tayo, ganun lang kadali So ayun, si Mrs. Katingin relax na relax sa likod nagsiselfone lang. Alam mo na sa kotse. And syempre helmet na gamit namin, Faber Drift Evo version 1 kay Mrs. Katingin, at sa akin ay version 2 na carbon. So maganda yung tinted visor ni version 2, hindi siya super tinted kahit madilim.
kita mo pa rin ang paligid. And ngayon, on the way tayo sa San Juan. Doon tayo magpo-food trip. Try na lang namin sa San Juan kasi maraming mga restaurant doon. Tapos usually may mga parking sa harap. Mas mag-enjoy ka kung rider ka kesa sa mga mall dahil di ba pag nag-park ka sa mall, layo palalakarin mo. So usually pag Sunday, masikip sa mall. Maraming namamasyal. May parking dito. Dominansin ah. Dominansin. Ito pala sa likod pala yung parking. Dito na tayo mag-park. Problema, saan tayo mag-park dito? Parang kasya naman. Honestly, feeling ko mas malaki siya compared sa AK550 na standard. Yung una nating nasakyan, yung nakamalosy pipe. Sa riding position, feeling ko mas bukaka pa to. Mas malapad siya. Pero suspension niya, sa vibration, walang vibration. Suspension niya maganda, parang kotse. Wala naman akong masabi in terms of ride. Maayos naman siya and overall, maganda naman. Ano lang talaga, feeling ko mas malapad to. So medyo mas hirap ako umakyat baba dun sa motor kasi medyo malapad nga siya. Yun naman, so far okay naman siya sa ride. Nagustuhan ko naman siya. Hindi siya malubak, hindi rin siya may vibrate. Yung quality ng upuan, parang feeling ko mas matigas to compared sa AK standard. Although mas malapad to, yun talaga masasabi ko para ako nasa kotse. The suspension, sobrang plush. Hindi kaya hagis ng rebound eh. Oh. Sobrang smooth ng atake sa humps. May kumukurot na naman sa likod. Hanggang 60 lang talaga tayo. Pag pumalo ng 60 may automatic may kumukurot sa likod eh. Sobrang dami kasi intersection dito. Kada kanto intersection, kaya kailangan sakto lang. Kaya maganda rin minsan may limiter, di ba? Naiiwasan yung masyadong pagbakbak. Mas magiging safe ang biyahe mo pag may limiter ka. Ayan. Sabi nga nila, for every successful and safe man is behind a woman. There's a woman behind every successful and safe man. Tama ba? Basta yun na yun. Tindihin nyo na lang. Lalim eh. Sa panahon ngayon kailangan natin mag-ingat sa kalsada. Iwasan ng init ng ulo. Usong-usong ngayon ng mga road rage. So kanina lang napanood ko yun sa sa Kapesi na una sa may papuntang Marilake. May nag-aaway dun. Parang involving isang rider at isang SUV driver. So, kailangan mag-ingat tayo at konting lamig ng ulo. Isipin natin lagi na mayroon tayo pamilya na uuwian. Sila yung gawin nating inspirasyon at limitasyon para kung meron man nagkagit-gitan, nagkainitan, papasensya na lang, hinga malalim, palampasin natin. Di ba? Pag lilipas din naman yun yung init ng ulo natin, yung galit natin, lilipas din yan. Importante, makauwi tayo ng buo sa pamilya. May mga anak tayo nag-aantay sa atin. Huwag nang pairali ng pride. So, coming from a man na mainitin ng ulo, na ma-pride, diba? Along the way, pag nagkapamilya, ganun pala nangyayari, no? Mas nagmamature na tayo. Mas iniisip na natin yung pamilya kaysa sa sarili natin. Kaya maganda rin talaga na, diba? Nagkapamilya at naging mature. Mas nagiging malawak na ang pangunawa natin sa buhay. Minsan-minsan, syempre, hindi maiwasan yung maging aggressive tayo, ganyan. Sundot-sundot lang, basta iwasan ang road rage, iwasan ang encounters sa kapwa motorista na mainit din ang ulo kasi hindi mo masasabi pag may nakatapat ka na mas matapang sa'yo, tapos diba? So dapat magsimula na sa sarili natin ang control, pagkokontrol, pagtitimpi at disiplina. At syempre pagbigyan, pag may gusto mong overtake, pagbigyan na. Pag may gusto mauna, pagbigyan na. Huwag na makipagtalo. Kailangan habang tumatagal ka sa mundo, meron kang ambag. Bilang isang influencer na ambag natin, syempre magbigay ng magandang halimbawa at magandang lesson. Minsan-minsan babakbak tayo, diba? Syempre ngayon nandiyan si limiter, nandiyan si Mrs. Katingin. Kaya bait-bait natin, diba? Mag-lecture na lang tayo kaysa makakurot tayo sa tagliran. Pag maluwag ganyan, pwede kang pumakpak naman ng konti, hindi naman sinabi na maging boring ka na lang sa kalsada. Pag may time, bakbak konti, pika-pika konti, ganyan. Pero gusto mo talaga ilabas yung galing mo, yung gigil mo. Diba? Sabi nga nila, doon ka sa racetrack, huwag mo ilabas dito sa streets. Sarap, konting pigilan lang talaga. Sobrang sarap, sobrang nice. Pati upuan, sobrang comfort. Wala akong masabi dito.
Walang kapagod-pagod. So, yun, matipid din sa gas, ha. Nakarating tayo na, from QC, San Juan, pabalik. Parang 1 bar lang nabawas, oh. Matipid. Yung talaga pagandaan ng 2-cylinder na motor. Siyempre, mas matipid kumpara sa 4 ang piston. Dito, malakas ang ilaw. Madilim dito. Yan. Ang sarap na ito pang Philippine Loop. Sarap ang long ride na ito. Basta highway ang labanan. Sobrang comfort. Mga Boss Ironman. Wala na kasi nun eh. Sarap. Overall, panalo, solid. Sulit siya for the price. Wala akong mareklamo dito sa AK. So itong AK 550 Premium is based din naman doon sa first gen na AK 550 yung nireview natin last time. Parang nabago lang naman sa kanya is yung side fairings, konting cosmetics lang pero is the same. Pero ito ngayon dinagdagan nila ng features para may laban siya doon sa competitors. So alam naman natin yung competitors niya is the TechMax and the XADV. So based sa mga features nila, halos dikit-dikit na sila pero syempre siya yung dumidikit kay TechMax. So lamang si TechMax tsaka si AK 550 Premium pagdating sa features kasi meron silang electronically adjustable windscreen and heated grips. Pero lamang naman si TechMax pagdating sa heated seat. Pero overall, when it comes to the price, talagang sobrang sulit masasabi natin kasi alam naman natin si XADV, yung bago ngayon, yung 2025 na may cruise control, tsaka si TechMax parehas sila nasa 800 plus na yung presyo. While si AK550 Premium, lahat ng features pinagsama-sama, plus naka-Brembo calipers pa siya, dun siya lumamang sa competition, yung Brembo braking system niya. Kaya naman, sa SRP niya na 629, sobrang sulit na para sa akin. Siguro kung hindi ka fanboy ng mga Japanese brands, kung gusto mo ng comfortable scooter na punong-puno ng features, magandang braking system, para sa akin, worth it tong AK550. At syempre, Kymco brand, alam naman natin, ang Kymco brand is one of the leading scooter manufacturers in Taiwan. Worldwide, lalo sa Europe, isa sa mga best-selling scooters ang Kymco. Lalo na itong AK550. Favorite nila sa Europe to. Kaya naman kaya niyang mag-head-to-head comparison with the leading brands pagdating sa features, sa power, and sa technology.